Hello guys, welcome ulit sa aking subject matter, the Bureau of Correction or the Correctional Institution. Ito, yung our previous discussion guys, diniscuss natin yung history, yung reformation, rehabilitation, tapos other forms of punishment, yung mga ancient times. Ngayon guys, dumako naman tayo sa pangalawa nating chapter, yung Europe Jail Management and Penology, under the DALG of Department of Interior Local Government. Kaya sa mga nais dito pumasok, pwede kayo dito. Okay. Yan. Sa mga nais pumasok sa BJMP o maging isang jail officer, yan yung mga uniform na pwede nyo masuot. Paka-snappy guys. Okay. Dito naman tayo sa brief history muna tayo guys. Yan. In January 2, 1991, pursuant to Republic Act 6975, the BJMP or the Bureau of Jail Management was created under the Republic Act 6975. Guys, tatlong hawak ni 6975, hindi lang BJMP the PNP, the BJMP, and the BEP, the Tri-Bureau na nagtutulungan para sa 6975. Ngayon guys, alam ko nagkaroon na ng reenactment o IRR o Implemented Rules Regulation regarding this matter. Nagkaroon ng bagong batas para dito. The BJMP exercises administrative and operational jurisdiction in overall district, city, and municipal jails. Kung si Bureau of Correction guys, hawak niya si National Penitentiary o the pambansang kulungan ng Pilipinas. Si BJMP naman guys, ang hawak niya si district, city, and municipal jails. Yung diniscuss nga natin, kung si Correction ay 3 years pataas, si BJMP naman ay 3 years pababa. Tapos, yung mga hawak pa ni BJMP, minsan yung mga detainee o under the supervision of law na under of process ang kanilang mga kaso. Ayan. Si BJMP, siya respective headed by Chief Director. Yung pinakamataas na rango para sa BJMP. Chief Director, guys. Kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong. And search that matter is 2-star general. Assisted by 2 deputy chief, 1 for administration and 1 for operation. Ganyan din naman si PNP, guys, diba? 1 for administration and 1 for operation. Ang rango niya ay Chief Superintendent o tinatawag natin na 1-star general. Function. According to Section 5 BJMP Comprehensive Operational Manual 2015 edition, ito yung mga function ni BJMP. To enhance and upgrade organizational capability on a regular basis, thus making all BJMP personnel updated on all advancement in law enforcement, eventually resulting in greater crime solution, efficiency, and decrease inmate population. Yan guys. Nagkaroon ng enhancement, advancement para sa law enforcement. Binibigyan sila ng tamang edukasyon paano nila ma-reform o paano nila magkaroon ng crime solution para sa mga inmate population dito sa BJMP. To implement strong security measure for control of inmates yan. Siyempre, nagkakandak din sila ng mga training para makontrol at ma-supervise sila yung mga inmates na hawak nila. To provide for the basic needs of inmates, yung mga pangangailangan ng mga inmates para lang sa kanila, naayos nila. To conduct activities for the rehabilitation and development of inmates yan. Siyempre, nagkakaroon din ng recreational activities na tinatawag natin para ma-improve din naman yung development ng inmates natin dito. Hindi yung nakatenggalan sila, wala silang ginagawa. Siyempre, kung mapapansin nyo, di ba, nagkaroon ng Cebu dancing inmates, tapos nagkaroon sila ng hanap buhay para sa mga inmates dito para masuporta naman nila yung pamilya nila sa labas. Yung mga sinasabi kong hanap buhay guys, yung mga gumagawa sila ng mga plastic na na hindi na napapakinabangan, tapos ginagawa nilang resourcefuls. Kumbaga, ginagawa nilang mas mapapakinabangan ng ibang taong tinapon na sa basura. To improve jail facilities and conditions. Siyempre, yan din ang function ni jail. Siyempre, kailangan nila improve yung mga facility nila para sa mga nakulong. Yan. Appointment of uniform personnel to the BJMP. Ito yung mga nag-a-appoint guys. Appointing authority. Kumbaga sila yung nagbibigay ng tamang rango pag nag-a-apply. Yan. Si JO1 and SJO4, siyempre, si Regional Director guys. Yan. Si Jail Inspector, Jail Superintendent, si Chief BJMP, yung pinakamataas. Si Jail Senior Superintendent, si DLG Secretary. Jail Chief Superintendent and Jail Director, siyempre, si President yung nag-a-appoint yan. Siya yung may kapangyarihan. Katulad nga ni, kung mapapansin nyo, si Director General Gerald Q. Bantag.
ng Bureau of Correction. Galing siya ng Penology, guys, di ba? Galing siya ng BJMP. Tapos inappoint siya ni President to the rank for the 4 star. Si Bantag pala, guys, kung hindi nyo napapansin, arango niyan yung dati ay si Jail Superintendent. O katumbas sa rango sa PNP ay Lieutenant Colonel. Diba? Tapos nagkaroon pa siya ng kaso yun. Pero yung kaso niya is on process pa rin naman. Hindi nagkaroon ng final conviction. Kaya inappoint siya ni President kasi tama nga naman si Mr. President, attorney din siya kaya alam niya kung sino yung dapat nilalagay. Tsaka ang magandang ginawa niya, guys, yung inappoint siya sa Bureau of Correction ay galing sa Penology. Kumbaga may alam talaga sa pagdating sa pagmamanage at mag-supervise ng rehabilitation pagdating sa mga inmate, guys. Si General Bantag is graduate of PNPA Academy, batch 1996 or 1994 yata. Correct me if I'm wrong. Search nyo lang, guys. Yun. Marami kasing, tama sabi ni Mr. President, marami na siyang inappoint. Pero na mga general pa nga galing sa Armed Forces, sa PNP, mga nag-retired, ina-appoint niya yun. Pero wala pa rin pagbabago dahil sa korupsyon at talamak na korupsyon. Kaya naganap siya ng pagbabago at in-appoint niya si Bantag. Maraming nagagalit kay General Bantag pero sabi nga ng iba, magaling na leader dahil napapasunod niya yung mga tauhan niya. Okay? Looking forward tayo. Doctor of Medicine, members of the Philippine Bar, and chaplain shall be appointed to the rank of Jail Senior Inspector and their particular technical service. Graduate of the PNPA shall be automatically appointed to the initial rank of Jail Inspector. Yung mga graduate, guys, tapos mga board passer, bar passer, tapos yung mga pari natin. Dapat, guys, sa Doctor of Medicine, specific yung sinasabi dito, guys. Dapat sa medisina mismo, hindi yung doktor ng dental, dapat medisina. Tapos sa Philippine Bar, dapat graduate ka. Tapos nakapasa ka ng bar exam. Doon naman sa chaplains, dapat pari ka talaga. Yan, ina-appoint sila to the Jail Senior Inspector kagad dahil sa kanilang mga technical services. Tapos guys, kung graduate ka naman ng PNPA or the Philippine National Police Academy, shall be automatically appointed to the initial rank of Jail Inspector. Kaya sa mga balak mag-exam, sa mga balak gustong pumasok sa Philippine National Police Academy, I encourage you na pumasok dito dahil pagdating nyo dito, libre ang inyong pag-aaral, libre ang edukasyon, sigurado ang inyong rango. Pero guys, brief, kumbaga, bigyan ko lang kayo ng tip kasi dito sa Jail Inspector na to, eto guys, sa PNPA kasi, karaniwan, ang mga nakapasok talaga sa kapulisan pagdating dito, yung mga honors, yung mga tinatawag natin valedictorian, salutatorian, o top 10 guys. Sila yung may karapatang pumili kung anong gusto nilang ahensya ng gobyernong pasukan nila. Doon sa tri-bureau natin the PNP, the BJMP, and the BFP. Kaya kung gusto nyo talaga mapasok sa kapulisan, dapat mga honors graduate kayo o makapasok man lang kayo sa top 10. Okay? Looking forward? Yan. Important terms to remember. Alcoholics, bisexual, child in conflict with the law, escape-prone inmate, high-risk inmate, high-profile inmate. Yan, dito natin guys, tingnan natin. Nakikita naman natin dito yan. Alcoholic, those inmates who suffer from alcoholism or those engaged in the improper compulsive intake of alcohol which may result in physical, social, and behavioral problems. Yan guys. Dahil sa hindi mapigilang pagkakaroon ng alak sa katawan, dahil may sakit to guys pag di mapigilan ng alcoholics yan, nagkakaroon sila ng problems in behavior. Magiging compulsive sila. Dumarating sila sa tinatawag nating withdrawal syndrome, guys. Yung mga hindi nila maiwasang pag-inom ng alak, yan. Nadaan sila, guys. Diyan, guys. Pero hindi naman pinapayagan basta-basta ng BJMP natin yan kasi nga bawal din yan yung alcohol sa kulungan. Kaya nagkakaroon sila ng reformation, nagkakaroon sila ng counseling na tinatawag natin, guys. Yung bisexual, guys, are those inmates who have sexual attraction or sexual behavior toward both males and females and may also encompass sexual attraction to people of any gender identity or the person irrespective of that person biological sex or gender. Yan. Kaya nagkakaroon na guys, kung napansin nyo dati sa pinag-aralan nyo sa human behavior. Pasok natin dito guys. Diba? Nagkakaroon tayo ng iba't ibang personality sa sexual deviation ng isang tao. May iba't ibang uri. Pero karaniwan,
Ang sexual deviation dito, guys, yung tinatawag natin na sodomy, guys, yung tinitira sa puwet. Kasi nga hindi na sila makatiis. Yung baga libog na sila, hindi nila malabas yung sexual attraction nila sa dapat opposite sex. Pero nga pag sa lalaki lang, pag sa babae lang. Kaya nga nagkaroon tayo ng correctional institution for women para sa mga babaeng nakakulong. Yan. Child in conflict with the law. A person under 18 years old who alleged as accused of and judged as having committed an offense under the Philippine laws. Yan. Si child in conflict with the law, hawak siya ni DSWD. Kung mapapansin nyo sa ating previous discussion, di ba? Yung mga tumutulong sa ahensya ng gobyerno para sa pagkaaroon ng rehabilitation, reformation ng isang kabataan. Pero pagdating niya ng tamang edad na lagpas siya sa 18 years old, it's either DLG o BJMP o Bureau of Correction ang hawak sa kanya. Depende sa kung anong kaso niya, guys. Escape-prone inmates. Ito yung mga inmates, guys, na most likely yung mga tendency na tumakas. Kaya yung mga nagbabantay sa kanila, talagang todo ang bantay sa kanila. Yun, high-risk inmates are those considered as highly dangerous or with high probability of escaping of being rescued because of gravity of the crime. They are accused of having propensity for being troublemakers or initiator of jail riots in the servant who require a high degree of control and supervision. Yan. Yung mapapansin nyo, guys, sa kaso ni Ampatuan, di ba, guys? Yan. Best example yan. Yan. Best example din siya ng high-risk inmates. Because he is highly dangerous, guys. Kaya niyang bilhin lahat, di ba? Maraming ang humawak na judge sa kaso niya, pero marami din tumanggi. Pero mayroong isang naglakas sa loob. Babae siyang judge, eh. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Yan yung tinatawag nating highly dangerous, guys. High-profile inmates are those who are not necessarily charged with heinous crime, but are prominent figures in society or public figure whose cases are drawing public interest. Yan. Yung tinatawag nating high-profile inmates, guys. Best example guys, is Miss Laila de Lima o Senator Laila de Lima. Kasi because of the public media, talagang sikat na sikat sila. Pero hindi naman heinous crime yung nagawa nila. Pero pinag-uusapan sila ng bansa natin. Okay, looking forward. Inmates are physically or mentally weak for a prolonged period of time is physically caused by age or illness. Ito yung mga inmate, guys, na sa sobrang katagdaan, tapos sa pagkakaroon ng sakit, ay tinatawag silang infirm inmates. Meron na silang mga privilege, guys. Yan. Inmates so requires less supervision than other inmates, although she may be assigned a special task. She has no special privilege and not allowed to work alone, nor exercise any authority over under inmates. Jail aid. Yan. They should be segregated and closely supervised to protect them from maltreatment, any form of abuse by other inmate personnel and visitors. Excuse. Yan. Inmate with disability. Siyempre naman, guys, pag inmate with disability, nagkakaroon pa rin ng bullying dyan pagdating sa kulungan. Kaya hinihiwalay sila. Sinesegregate sila. Sinusupervise sila ng maayos para maiwasan yung maltreatment na tinatawag natin. Yan. Any untoward or common action events or conditions such as jailbreak, riots, noise barrage, stabbing or assault upon personnel that occurs in jail and perpetrated by any person which may or may not have followed or depended upon another action of grave or serious consequences such as escape, injury, death, fire, flood, earthquake, or other calamity which affect the jail incident. Yan, tinatawag nating jail incident. Yung nagkaroon ng jailbreak, riot, noise barrage, tapos nagkaroon death, injury, fire, because of their action, yan. Minsan, guys, kasi nilalabas nila yung sama ng loob nila, minsan gusto nilang palitan yung warden dahil sa sobrang higpit, ayan yung mga ginagawa nila, the jail incident. They escape from jail by more than 2 inmates by the use of force than threat, violence, or deceit, or by breaching security barriers such as by scaling the perimeter fence by tunneling or by other similar means, or by burning or distracting of the facility or a portion of the facility with or without the aid of jail officer or any other person. Yan, jailbreak. Dahil sa kung gusto nilang tumakas, guys, kumuha sila ng plano para makatakas
talagang iniscaling nila yung perimeter barriers na yan para makatakas. Yan ang tinatawag nating the jailbreak.